Gusto ko pong i-share sa inyo at sa inyong tigapakinig ang aking karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lorna. 25 taon gulang ako at isang akong teacher sa isang pribadong paaralan sa Laguna. Pero bago tayo magpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel? Click nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Tahimik lang ang buhay ko noon. Bahay, trabaho, at kaunting oras para sa sarili. Pero dahil sa sobrang pagod at pakiramdam na parang wala akong makausap tungkol sa mga personal kong problema, sinubukan kong mag-install ng dating apps. Hindi ko akalain doon ko makilala si Romeo. Isang lalaking halos doble ang edad ko, pero siya rin palang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Si Romeo ay 47 taong gulang na, isang engineer na madalas daw bumiyahe dahil sa trabaho. Sa una, normal lang ang usapan namin. Kumustahan, simpleng biruan, hanggang sa napapadalas na ang chat namin sa gabi-gabi. Habang tumatagal, pakiramdam ko may taong totoong nakikinig sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod ko sa buhay o dahil matagal na akong walang seryosong nakakausap. Pero mabilis akong naging komportable sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko agad sinabi kay Romeo na teacher ako. Natatakot akong husgahan niya ako dahil mas bata ako sa kanya. Pero isang gabi, habang magka-video call kami, napansin niyang may nakapatong na lesson plan sa mesa ko. "Teacher ka pala?" Nakangiti niyang tanong. Nahihiya akong tumawa noon. "Oo, grade 5 advisor ako," sabi ko sa kanya. Simula noon, mas lalo siyang naging interesado sa buhay ko. Lagi niya akong sinasabihan, hanga siya sa mga gurong kagaya ko. Dahil mahirap daw ang trabaho namin. Doon ko unang naramdaman na parang espesyal ako sa paningin niya. Makalipas ang 2 buwan na pag-uusap online, nagyaya siyang magkita kami. Sa una, tumanggi ako. Hindi ako sanay makipagkita sa taong nakilala ko lang sa internet. Pero mapilit siya sa mahinaong paraan. Hindi bastos, hindi rin agresibo. "Kopi lang tayo, Lorna. Kung hindi ka komportable, uuwi agad tayo," sabi niya. Dahil na rin siguro sa curiosity, pumayag ako. Nagkita kami sa isang cafe sa Santa Rosa. Kabado ako noon habang hinihintay siya. Pero nang dumating siya, nagulat ako dahil mas maayos at mas magalang siya kaysa sa inaasahan ko. Nakapolo lang siya at simpleng relo, pero halatang maalaga sa sarili. Buong gabi kaming nagkwentuhan. Napansin kong mahusay siyang magsalita at marunong makinig. Hindi tulad ng ibang lalaking nakilala ko dati, na puro sarili lang ang topic. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong may taong totoong interesado sa mga sinasabi ko. Pero habang lumalalim ang pagkakaibigan namin, may mga bagay akong napapansin kay Romeo na unti-unting nagbibigay sa akin ng pagdududa. Madalas siyang mawala bigla sa chat tuwing gabi. Minsan naabutin ng isang araw bago siya mag-reply. Kapag tinatanong ko naman siya, lagi niyang dahilan ay trabaho
o site inspection. Pagkatapos ng halos 2 buwan naming magkausap araw-araw, mas lalo akong naging kampante kay Romeo. Palagi niyang sinasabi na matagal na raw siyang single at wala pa siyang naging asawa. Aminado siyang nag-focus daw siya noon sa trabaho, kaya napabayaan niya ang personal niyang buhay. Bilang isang babae na matagal ding mag-isa, hindi ko maikakaila na naapektuhan ako sa mga sinabi niya. Sa bawat good morning message niya, sa bawat pag-aalala niya, pagpagod ako sa pagtuturo, unti-unti kong nararamdaman parang espesyal na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Isang Sabado ng hapon, muli niya akong niyayang lumabas. Sa pagkakataong yun, hindi na ako ganong kabado dahil pakiramdam ko, kilala ko na siya. Sinundo niya ako gamit ang sasakyan niya at nagpunta kami sa isang tahimik na restaurant sa Tagaytay. Habang kumakain kami, napansin kong iba ang tingin niya sa akin. Parang seryoso at puno ng paghanga. Ang bait mo kasi, Lorna. Iba ka sa mga nakilala ko, sabi niya habang nakangiti. Hindi ko maitago ang pamumula ko noon. Matagal na rin kasing walang lalaki nagsasalita sa akin ng ganoon. Pagkatapos namin kumain, nagyaya siyang mag-drive muna dahil maganda raw ang hangin sa gabi. Habang nasa biyahe kami, nagkwentuhan lang kami tungkol sa buhay, pamilya at mga pangarap. Sa isip ko noon, baka ito na ang lalaking matagal ko nang hinihintay. Bandang gabi, sinabi niyang pagod daw siya at baka pwedeng magpahinga muna sandali sa isang transient house na madalas niyang tinutuluyan kapag may trabaho sa area. Nagdalawang isip ako noong una, pero dahil sa tiwala ko sa kanya at sa pagiging maayos niya sa akin, simula pa lang pumayag ako. Pagdating namin doon, tumahimik lang ang lugar. Naupo kami sa sala habang nanonood ng movie at nagkwentuhan. Ramdam ko mas lumalapit siya sa akin habang tumatagal ang gabi. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi niyang matagal na raw niyang gustong maramdaman ng ganitong saya kasama ang isang tao. Sa totoo lang, kinakabahan ako noon. Pero dahil mahalaga na siya sa akin at naniniwala akong totoo ang intensyon niya, hinayaan kong mas maging malapit kami sa isa't isa. Pareho namin pinili ang nangyari ng gabing yon dahil akala ko nagsisimula na kami bumuo ng seryosong relasyon. Kinabukasan, habang magkatabi kaming umiinom ng kape, sinabi niya sa akin na huwag daw akong mag-alala dahil hindi niya ako lolokohin kailanman. Ngumiti lang ako at naniniwala. Pero makalipas lang ang ilang linggo, may isang mensaheng dumating sa akin mula sa hindi kilalang babae. At doon nagsimulang mabasag ang lahat ng pinaniwalaan ko tungkol kay Romeo. Pagkatapos ng gabi ngayon, mas lalo akong naging attached kay Romeo. Akala ko kasi pareho kaming seryoso sa relasyon namin. Pero habang tumatagal, napapansin kong nagbabago na ang pakikitungo niya sa akin. Dati, halos buong araw kaming magka-chat. Lagi siyang may update, may tawag bago matulog, at may sweet na mensaheng paggising ko. Pero unti-unti yung nawawala. Minsan, aabutin na siya ng isang araw bago mag-reply. Kapag tinatanong ko kung bakit, lagi niyang dahilan ay pagod daw sa trabaho o nasa site inspection. Pinipilit kong intindihin siya dahil ayokong magmukhang selosa o demanding. Iniisip ko noon baka talagang busy lang siya. Hanggang isang gabi, bigla siyang tumawag sa akin. Halatang mabigat ang boses niya. Lorna,
Pasensya ka na kung hindi ako masyadong nakakapagparamdam sa'yo. Nakumpain kasi mama ko, sabi niya. Nagulat ako noon dahil parang naiiyak siya habang nagsasalita. Sinabi niyang kailangan daw operahan agad ang mama niya. Pero kulang ang pera nila. Wala raw siyang malapitan dahil delay ang sweldo niya sa project. Bilang taong nagmamahal at nagtitiwala sa kanya, hindi ako nagdalawang isip tumulong. Ang problema, maliit lang ang ipon ko. Halos 2 taon kong inipon ang perang yun mula sa pagtuturo at sideline sa tutorial. Pero dahil ayokong pabayaan siya sa panahong kailangan niya ng tulong, pinadala ko pa rin ang 50,000 piso lahat ng naipon ko. Paulit-ulit pa siyang nagpasalamat noon. Di ko makakalimutan to, Lorna. Babalik ko agad pag naging okay ng lahat, sabi niya. Pagkatapos kong magpadala ng pera, doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Kinabukasan, hindi na siya nag-reply. Akala ko busy lang sa ospital. Pero lumipas ang 2 araw, 1 linggo, hanggang halos 1 buwan na wala pa ring balita sa kanya. Sinubukan ko siyang tawagan. Pero black na ako. Parang gumuho ang mundo ko nung araw na yon. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin niyon ng taong pinagkatiwalaan ko ng puso at ipon ko. Pero mas masakit pa roon, ang natuklasan ko makalipas ang ilang linggo. Nabuntis ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat noon. Halos gabi-gabi akong umiiyak habang inisip ko kung paano ako naloko ng ganong kadali. Nahihiya akong magsabi sa pamilya ko at natatakot ako sa magiging tingin ng ibang tao sa akin bilang isang teacher. Pero habang tumatagal, natutunan ko ng tanggapin ang realidad. Hindi man naging maayos ang nangyari sa akin, naging aral naman yun para mas maging maingat ako sa pagtitiwala. Minsan, hindi sapat na mabait magsalita ang isang tao para sabing totoo na ang intensyon niya. Kaya sa mga katulad kong naghahanap ng pagmamahal online, sana huwag agad ibigay ang buong tiwala. Lalo na kung hindi pa lubos kilala ang taong kaharap nyo. Dahil may mga taong kayang magpanggap para lang makuha ang gusto nila. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.